Pinagpalit. Pinahiya. Itinapon na parang basahan sa harap ng maraming tao. Habang nadiriwang ang mga nag-aakalang nanalo sila sa kasamaan, naiwan si Serafinang nakalugmok, dinuduro ng mismong lalaking binigyan niya ng buong puso. Wala kang kwenta! Isa kang linta! Ang malupit na sigaw ni Adriel. Ngunit sa halip na magmakaawa, tumayo si Serafina. Pinunasan ang luha at tinalikuran ang mundong puminsala sa kanya. Sisibol pa ba ang pagmamahal mula sa abo ng pagkawasak? Ito lang? Ito lang ang kaya mong ibigay sa akin na yung buwan, Serafina? Kulang pa ito sa pambili ng gamot ko. Lalo na't palamunin ka rito sa pamamahay ko. Ang malulutong na salita ay sumabay sa marahas na pagbagsak ng mga resibo sa ibabaw ng lumang lamesa. Sa kabilang dulo, nakayuko si Serafina. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay maingat na nag-aayos ng mga banig ng gamot para sa maintenance ng kanyang tiyahin. Mga gamot na binili niya gamit ang perang inilaan sana niya para sa sariling tanghalian sa buong linggo. Isang mainit at mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Manhid na ang kanyang mga binti habang nakatayo sa harap ng babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi ipamuka ang kanyang kawalan ng halaga. Humigpit ang hawak ni Serafina sa laylayan ng kanyang kupas na palda. Ibinabaon ang mga kuko sa sariling palad upang pilit na kimkimin ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Naging bingi siya sa mga pamilyar na ingay ng paligid, ngunit ang matatalim na salita ni Tita Flor ay patuloy na humihiwa sa kanyang pagkatao. Tignan mo nga ang sarili mo. 36 na taong gulang, walang asawa, walang anak. Isang matandang dalagang walang silbi. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa akin, sa kangkuhan ka pupulutin. Ang walang awang panunumbat ng matanda habang nakapamaywang at nanlilisik ang mga mata. Mula sa siwang ng bintanang kapiz, umabot sa pandinig ni Serafina ang mahinang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga nagkumpulang kababaihan sa labas ay abala sa pagpasa ng mga salitang may halong pangungutya. Naririnig niya ang bawat pag-uusap nila tungkol sa nalalapit na malaking piging ng pamilya at kung paanong muli na namang pupunta si Serafina ng mag-isa, walang kaagapay, isang malungkot na anino na pagtatawanan sa gitna ng pagdiriwang ng iba. Ang mga mapanghusgang tingin mula sa labas at ang malupit na sumbat sa loob ng bahay ay tila malalaking pader na unti-unting dumudurog sa kanyang dibdib. Nang tuluyang talikuran niya ang nakasusuyang eksena sa sala, nagkulong si Serafina sa kanyang maliit at madilim na kwarto. Naupo siya sa gilid ng manipis na kutson na kanyang hinihigaan gabi-gabi. Nanginginid ang kanyang kamay nang abuti niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng sirang kabinet. Ito ang larawan ng kanyang yumaong ina. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang nakangiting mukha sa papel. Sa kaibuturan ng kanyang isip, isang tahimik na panalangin ang kanyang inusal. Patawad, ma. Dahil ganito lang ang kinahinatnan ng buhay ko. Patawad, dahil hinayaan kong tapakan nila ang aking dignidad, kapalit ng tinatawag nilang utang na loob. Sa sobrang pagkadesperada na maiangat ang sarili kahit isang gabi lang, at upang patahimikin ang mga mapanuyang bibig ng mga kamag-anak sa parating na piging, kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang luhaang mga mata. Dahan-dahan niyang tinipa ang isang website na minsang nabanggit ng isang katrabaho, ngunit kailanman ay hindi niya inisip na kakailanganin niya. Rent a boyfriend. Isang lihim na pook sa internet kung saan ang mga peking pag-ibig ay mabibili ng mga pusong uhaw sa kalinga at pag-asa. Ibinuhos niya ang kanyang huling tapang. Ipinaabot niya ang isang mensahe sa isang hindi kilalang profile. Kalakip ang alok ng kanyang kaisa-isang natitirang ipon sa bangko. Ilang sandali lamang ang lumipas. Ang mabigat na katahimikan ng kwarto ay binasag ng muling pang-ilaw ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang walang pang-alang numero ang lumitaw sa screen. Tatanggapin ko ang trabaho, ngunit may isang matinding kondisyon.
Tinitigan ni Serafina ang mga salitang iyon habang ang malamig na liwanag ay nakapinta sa kanyang namumutla at pagod na mukha. Handa ba siyang isugal ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao para sa isang kasunduang nabuo sa dilim? Ang bawat hakbang ni Serafina patungo sa tagpuan ay tila may kalakip na mabigat na bakal na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang amoy ng lumang kahoy at sunog na kape sa loob ng maliit at liblib na kapya ay sumalubong sa kanya, kasabay ng malamig na hangin mula sa sirang aircon na nagbibigay ng kakaibang panginginig sa kanyang balat. Sa pinakasulok ng silid, nakita niya ang isang lalaking nakaupo ng mag-isa, balot ng isang kupas na itim na jacket at tila pasan ang buong daigdig sa kanyang mga balikat. Nang mag-angat ng tingin si Adriel, bahagyang napaatras si Serafina. Hindi ito ang itsura ng lalaking inaasahan niyang makikita mula sa isang website ng serbisyo. Malalim ang mga mata nito, napapalibutan ng itim na bakas ng puyat at pagod. Ang kanyang mga panga ay laging nakadiin, tila anumang oras ay handang makipag-away sa tadhana. Walang bakas ng ngiti, walang bahid ng tamis. Isang lalaking tila nilimot na ng pagkakataon. Ikaw ba ang nag-message? Ang boses ni Adriel ay paos at malamig. Diretso ang tingin na tila binabasa ang bawat takot sa puso ni Serafina. Tumango si Serafina at dahan-dahang naupo sa tapat nito. Ako nga, kailangan ko ng makakasama sa isang pagtitipon ng pamilya. Direct to the point tayo, miss. Putol ni Adriel sa kanya habang inilalapag ang kanyang magaspang na mga kamay sa lamesa. Bayad muna bago ang lahat. Cash. At bago tayo magsimula, kailangang malinaw ang mga rules ko. Walang hawakan kung hindi kailangan sa harap ng ibang tao. Walang tatanungin tungkol sa personal kong buhay. At higit sa lahat, pagkatapos ng trabahong ito, magkakilala tayo sa labas pero hindi tayo magkaibigan. Trabaho lang ang pinunta ko rito dahil kailangan ko ng pera. Ang bawat salita ni Adriel ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Serafina. Gayunpaman, sa kabila ng tigas ng boses nito, napansin ni Serafina ang bahagyang pang-inginig ng mga kamay ng lalaki. Biglang inubo si Adriel, isang malalim at masakit na ubo na pilit ng ikinukubli sa pamamagitan ng pagtalikod at pagtakip ng kanyang bibig. Sa sandaling iyon, sa halip na matakot, nakaramdam si Serafina ng isang kakaibang kirot sa puso. Hindi galit ang nakita niya kay Adriel, kundi isang paghihirap na pamilyar sa kanya. Nang walang imik, kinuha ni Serafina ang kanyang baso ng mainit na tubig at dahan-dahang itinalop ito palapit sa kamay ni Adriel. Ang simpleng pagkilos na iyon ay nagpatigil sa lalaki. Tumingin si Adriel sa baso, pagkatapos ay kay Serafina, at sa loob ng ilang segundo, ang bangis sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang lito at marupok na emosyon. Uminom ka muna. Mukhang masama ang pakiramdam mo, malumanay na sabi ni Serafina. Dahan-dahang tinanggap ni Adriel ang baso. Ang init na dumaloy sa kanyang mga palad ay tila bahagyang nagpakaalma sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Humigup siya ng kaunti at sa likod ng usok ng mainit na tubig, nananatiling nakatuon ang kanyang paningin sa babaeng nasa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa gitna ng kanyang pagkairita at pagod, ang malambot na tinig ni Serafina ay tila isang haplos na hindi niya inaasahan. Nang ilapag niya ang baso, may isang lukot na papel ang aksidenteng nalaglag mula sa bulsa ng kanyang jacket. Mabilis sana itong kukunin ni Adriel. Ngunit dahil sa panghihina ng kanyang katawan, mas mabilis na nakaabot si Serafina. Bago pa man ito mabawi ng lalaki, nabasa na ng mga mata ni Serafina ang nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. Alcantara Medical Center, Statement of Account. Ang pangalang Celestina Montoya ay nakasulat sa ilalim nito. Kasunod ang isang halagang sapat na upang ubusin ang buhay ng isang ordinaryong manggagawa. Ibigay mo sa akin yan. Pagalit na hinablot ni Adriel ang papel mula sa kamay ni Serafina.
Ang kanyang mukha ay namula sa halo-halong hiya at galit. Sabi ko sa'yo, huwag kang makialam sa buhay ko. Trabaho lang ang kailangan ko sa'yo. Sa halip na matakot, naramdaman ni Serafina ang isang matinding habag. Alam niya ang pakiramdam ng may mahal sa buhay na nakaratay sa ospital habang wala kang maibigay kundi panalangin. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Ang sobre ay naglalaman ng lahat ng kanyang pinagpaguran sa loob ng maraming taon. Ito ang paunang bayad, mahinahong sabi ni Serafina habang inilalapag ang sobre sa ibabaw ng lamesa. Kuhanin mo na ito. Alam kong kailangan mo ito para sa iyong ina. Natigilan si Adriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa sobre, pagkatapos ay muling bumaling kay Serafina. Ang kanyang pride ay pilit na lumalaban. Ngunit ang realidad ng kalagayan ng kanyang ina ay mas matimbang. Sa huli, dahan-dahan niyang inabot ang sobre nang dumampi ang kanyang magaspang na kamay sa kamay ni Serafina. Bahagyang naurong ang manggas ng kanyang jacket. Doon, sa gawing kanang pulso ni Adriel, nakita ni Serafina ang isang kakaibang marka. Isang peklat na hugis kalahating buwan, tila isang luma at malalim na sugat na hindi kailanman ganap na nabura ng panahon. Isang kakaibang kaba ang dumaan sa dibdib ni Serafina. Ngunit pinili niyang manahimik. Naglabas si Adriel ng isang pirasong napkin mula sa dispenser ng kapehan at kumuha ng ballpen. Doon, sa harap ng madilim na kalsada at sa ilalim ng malamig na ilaw, isinulat nila ang kanilang kasunduan. Walang pormal na dokumento. Tila isang sumpaan lamang na nakasulat sa marupok na papel. Asahan mo ako sa Sabado, maikling sabi ni Adriel habang tumatayo. Hindi na siya lumingon pa at mabilis na lumabas ng kapiya, tinatahak ang dilim hanggang sa mawala ang kanyang anino sa kanto. Naiwang mag-isa si Serafina, pinagmamasdan ang bakanting upuan sa kanyang tapat. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katanungan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, muling umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang email mula sa kanyang kumpanya, mula sa personal na opisina ni Don Leandro Alcantara. Binuksan niya ang kalakip na file. Ito ay isang confidential search order para sa isang nawawalang tagagagmana. Sa ibaba ng dokumento, mayroong isang sketch ng isang sanggol at isang detalyadong paglalarawan ng isang birthmark o peklat na matatagpuan sa kanang pulso. A crescent-shaped scar on the right wrist. Nabitawan ni Serafina ang kanyang telepono. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang babala na ang kanyang buhay at ang buhay ng lalaking kakakaalis lang ay nakatagdang magbanggaan sa isang paraang hindi niya kailanman naisip. Ang bakura ni na Tita Flor ay puno ng ingay, usok mula sa inihaw na karne, at ang walang katapusang hiyawan ng mga kamag-anak na tila nagpapalakasan sa pagbibida ng kani-kanilang tagumpay. Para kay Serafina, ang bawat tawa ng mga tao ay tila isang mariing kurot sa kanyang balat. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng juice na halos hindi niya mainom habang nararamdaman ang mapanghusgang tingin ng kanyang mga pinsan. "Oh, Serafina! Akala ko ba ay may isasama ka ngayong gabi? O baka naman nakalimutan na naman ng boyfriend mo na may party tayo?" Ang malakas na boses ni Tita Flor ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Sapat na upang lumingon ang lahat ng bisita. Yumuko si Serafina. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. "Darating po siya, tita. May tinapos lang sa trabaho." "Trabaho? Baka naman trabaho sa panaginip." Humalahak ang matanda at sumabay ang mga kapitbahay na tila ba ang kahihiyan ni Serafina ang pinakamasarap na putahe sa lamesa. "Kaysa naghihintay ka sa wala, pumunta ka na lang doon sa kusina. Maraming maruming plato ang naghihintay sa'yo. Doon ka naman magaling, hindi ba? Ang maging katulong sa sarili mong pamilya." Sa gitna ng tawanan, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng tarangkahan
ay naging hudyat ng panandaliang katahimikan. Bumukas ang pinto ng gate at pumasok ang isang lalaking tila hindi kabilang sa marungis na eskinita ng San Isidro. Si Adriel yon. Ngunit hindi ang Adriel na nakilala ni Serafina sa kapiya. Nakaayos ang kanyang buhok, suot ang isang malinis na polo shirt na nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan at ang kanyang mukha ay may bakas ng seryoso, ngunit mapang-akit na aura. Hindi nag-atubili si Adriel. Diretso siya naglakad patungo kay Serafina. Binalewala ang mga taong nakanghanga sa paligid. Nang makalapit, dahan-dahan niyang inabot ang bewang ni Serafina at inilapit ang babae sa kanyang tabi. Ang init ng kanyang palad na dumampi sa likod ni Serafina ay nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. "I'm sorry I'm late, mahal. Masyadong nading matagal ang meeting ko sa opisina." Ang boses ni Adriel ay malalim, malambing, at puno ng awtoridad. Lumingon si Adel kay Tita Flor na ngayoy tila nabilaukan sa sariling laway. "Kayo po ba ang tiyahin ni Serafina? I'm Adriel. Pasensya na po kung hindi ko agad na asikaso ang pagpunta rito. Masyado ko kasing iniingatan ang girlfriend ko. Ayaw kong napapagod siya sa mga gawaing bahay, lalo na kung may iba namang pwedeng gumawa noon." Ang matalim na sulyap ni Adriel sa mga tumpok ng maruming plato ay sapat na upang mamula sa hiya si Tita Flor. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Serafina ang pakiramdam ng maipagtanggol. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa lalaking ito na kahit bayaran lamang ay tila totoong nagmamalasakit sa kanya. "Halika na, Serafina. Mukhang hindi rito ang tamang lugar para sa atin." Bulong ni Adriel, sapat na upang marinig ng mga nakapaligid. Bago pa man makasagot ang sinuman, dinala na ni Adriel si Serafina palabas ng bakuran. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila, kasabay ng mahinang patak ng ulan. Habang naglalakad palayo sa ingay ng party, napansin ni Adriel ang bahagyang panginginig ni Serafina. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na isinampay ito sa mga balikat ng dalaga. "Salamat," mahinang sabi ni Serafina habang nilalanghap ang bango ng jacket ni Adriel na humalo sa amoy ng ulan. Huminto sila sa tapat ng simbahan ng San Isidro. Doon, nagsisimula na ang simbang gabi. Ang paligid ay nababalot ng liwanag mula sa mga parol na makukulay at ang amoy ng puto, bumbong at bibingka ay nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Naghanap sila ng masisilungan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Doon, sa gitna ng katahimikan at awit ng koro mula sa loob ng simbahan, naramdaman ni Serafina ang tunay na kilig. Hindi ito ang uri ng kilig na napapanood sa pelikula. Ito ay isang malalim na pagkilala na sa mundong puno ng panlalait, may isang taong handang tumayo sa tabi niya. Lumapit si Adriel at inayos ang buhok ni Serafina na nabasa ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pishingi ng dalaga. "Huwag manghahayaang apakan kanila muli, Serafina." Seryosong sabi ni Adriel. "Hindi mo kailangan ng kahit sino para patunayan ang halaga mo. Pero hanggat kasama mo ako ang magiging pader mo." Sa sandaling yon, ang mga mata ni Adriel ay hindi na mukhang pagod. May ningning doon na, tila ba sa pagitan ng kanilang pagkukunyari, may isang katotohanang unti-unting sumisibol. Ngunit ang sandaling yon ay nabasag nang maalala ni Serafina ang kanyang natuklasan sa opisina. Kinabukasan, pagpasok ni Serafina sa Alcantara Holdings, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang kape ng kanyang amo. Pagpasok niya sa opisina ni Don Leandro, nakita niyang nakatitig ang matanda sa isang lumang portrait sa dingding. Isang larawan ng isang lalaking nasa kanyang kabataan. Ang mga panga, ang hugis ng ilong, at ang matatalim na mata ay walang pinagkaiba kay Adriel. "Serafina?"
Tawag ni Don Leandro nang hindi lumilingon. Nahanap mo na ba ang batang may peklat sa pulso? Namamatay na ako at ayaw kong lisanin ang mundong ito nang hindi nakikita ang aking nag-iisang tagapagmana. Napahigpit ang hawak ni Serafina sa tray. Ang kanyang isip ay naglalaban. Kung sasabihin niya ang totoo, magbabago ang buhay ni Adriel. Ngunit kung mananatili siyang tahimik, maaari niyang mapanatili ang lalaking ito sa kanyang tabi. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng halaga na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Hindi mapakali si Serafina sa kanyang kinauupuan sa loob ng opisina. Lumipas ang 2 araw matapos ang piging sa bahay ni Tita Flor. Ngunit hindi na sumasagot si Adriel sa kanyang mga tawag at mensahe. Ang huling alaala niya ay ang malamig na jacket ni Adriel at ang pangakong siya ang magiging pader nito. Ngunit bakit na yon ay tila gumuho ang komunikasyon sa pagitan nila? Bit-bit ang isang plastik ng mga prutas at mainit na sabaw. Tinahak ni Serafina ang masikip na eskinita patungo sa tirahan ni Adriel na nakasulat sa kanilang kontrata. Ang amoy ng tuyong isda na piniprito at ang singaw ng kanal ay humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang ulan. Ang mga bubong na yari sa kalawang na yero ay lumilikha ng kakaibang ingay sa bawat pagtama ng hanging amihan. Doon, sa isang maliit na kwartong tila isang ubo na lang ay guguho na, natagpuan niya ang lalaking nagligtas sa kanyang dangal. Adriel? Mahinang tawag ni Serafina habang dahan-dahang itinutulak ang pinto. Sinalubong siya ng init na hindi galing sa araw, kundi mula sa nagniningas na lagnat ng lalaking nakahandusay sa manipis na kutsun sa sahig. Namumutla si Adriel. Ang kanyang hininga ay galing sa kaloob-looban ng kanyang dibdib at tila bawat hangin ay isang pakikipagbuno. Sa isang sulok, nakaupo ang isang matandang babae na may puting buhok at nanlalabing mga mata, si Aling Celestina. Sino ka, iha? Mahinang tanong ng matanda habang pilit na tumatayo mula sa kanyang silya. Kaibigan po ako ni Adriel, Aling Celestina. Malumanay na sagot ni Serafina habang inilalapag ang dalang pagkain sa isang maliit at sirang lamesa. Nabalitaan ko pong hindi siya nakapasok, kaya minabuti ko pong dumaan. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit, kinakapa ang hangin hanggang sa mahawakan ang kamay ni Serafina. Ang mga palad ni Aling Celestina ay kasing gasgas ng papel de liha. Ngunit ang haplos nito ay puno ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Serafina mula sa sarili niyang pamilya. Salamat, iha. Napakabuting bata ni Adriel. Lagi niyang sinasabing maayos ang lagay niya. Pero alam kong pinapasa niya ang lahat para lang sa pagpapagagot ko. Siya ang buhay ko, iha. Napagatlabi si Serafina. Alam niyang ang perang ibinayad niya kay Adriel ang siyang ginamit nito para sa gamot ng ina, habang ang ibang tao ay hinuhusgahan si Adriel dahil sa kanyang pagiging mailap at kokkan, si Serafina lang ang nakakakita sa bigat ng krus na pasa ng lalaki. Dahan-dahang lumapit si Serafina sa natutulog na Adriel. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Maingat niyang pinunasan ang noo at leeg ng lalaki. Sa bawat dampi ng basang tela, nakikita niya ang pagluwag ng tensyon sa mukha ni Adriel. Ang matatalim na linya sa kanyang noo ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang mapayapang anyo na tila ba sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng paghihirap. Nagising si Adriel nang maramdaman ang haplos ni Serafina. Sa simula, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagtatanggol. Pilit siyang bumangon, kahit pa ang kanyang buong katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Adriel ay paos, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalampas sa hangganan ng kasunduan natin. Adriel, huwag ka nang magmatigas. Saway ni Serafina habang dahan-dahang itinutulak ang balikat nito pabalik sa unan. Kahit ang pinakamalakas na pader ay kailangan din ng kumpune.
Hayaan mo muna akong alagaan ka. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ito ay dahil gusto ko. Natigilan si Adriel. Tumingin siya sa mga mata ni Serafina at nakita roon ang isang katapatang hindi niya kailanman naramdaman mula sa sinuman. Ang kanyang pride ay unti-unting natunaw, tila yelong nadarang sa init ng araw. Tumalikod siya ng bahagya upang itago ang panghingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Habang payapang natutulog ang mag-ina sa maliit na silid, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyong balot ng karangyaan ngunit puno ng lamig, isang masamang balita ang nadluluto. Nakatitig si Doña Carmen sa isang brown envelope na dinala ng kanyang thumbtutu. Inilabas niya ang mga litrato ni Adriel at Serafina sa kapiya, pati na rin ang isang kopya ng kasunduang Rent a Boyfriend na nakuha ng kanyang tauhan mula sa tirahan ni Adriel. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na may matingkad na pulang lipstick. Akala mo ba ay makakapasok ka sa pamilyang ito, Serafina? Bulong ni Carmen sa hangin. Isang hamak na empleyado at isang basurang galing sa hirap. Hindi ko hahayaang makuha ninyo ang kayamanang para sa akin. Mula sa pagiging mailap ni Adriel, patungo sa marupok na pagtanggap ng tulong. Ang unting paglalapit ng kanilang mga puso sa gitna ng kahirapan. Ang sandaling hinayaan ni Adriel na punasan ni Serafina ang kanyang no, isang pagsuko ng kanyang pride kapalit ng kalinga. Ano ang gagawin ni Doña Carmen sa nakuhang kontrata? At paano niya nalaman ang tungkol sa paghahanap ni Don Leandro? Inabot ni Doña Carmen ang telepono at tumawag sa isang hindi kilalang numero. Ihanda ang lahat. Sisiguraduhin nating sa susunod na pagkikita nila, huling beses na nilang titingnan ang isa't isa ng may pagmamahal. Nagising ang umaga na may dalang kakaibang liwanag sa loob ng maliit na silid ni Adriel. Ang amoy ng mainit na pandesal at bagong timplang kape ay humahalo sa sariwang hangin na pumapasok mula sa bintana. Maayos na ang pakiramdam ni Adriel, bagaman may bakas pa rin ng puyat sa kanyang mga mata. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, pinagmamasdan si Serafina na abala sa pag-aayos ng mga gamot ni Aling Celestina. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Adriel sa paligid ng kanyang puso ay tila unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Serafina, ayoko nang magpanggap na yung araw. Ang boses ni Adriel ay mababa, ngunit may dalang katapatan na nagpatigil sa ginagawa ng dalaga. Hindi ito ang boses ng isang lalaking binabayaran. Ito ang boses ng isang lalaking nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng bagyo. Sumama ka sa akin, hindi bilang kliyente, kundi bilang ikaw. Ang kanilang paglalakad sa pampublikong park ay puno ng mga simpleng sandali na tila mga gintong butil sa gitna ng putik. Walang mamahaling restaurant, walang engrandeng regalo. Sapat na ang paghati sa isang baso ng palamig at ang pagbabahagi ng mga pangarap sa ilalim ng matatandang puno ng dita. Ikinuwento ni Adriel ang kanyang pagnanais na makabili ng isang tunay na singsing para sa babaeng mamahalin niya. Isang singsing na hindi hiram at hindi peke. Sa bawat salita niya, ang dibdib ni Serafina ay tila pinipiga ng halo-halong ligaya at matinding takot. Habang nakatingin si Serafina sa masayang mukha ni Adriel, ang lihim tungkol sa tunay na pagkatao nito ay tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang puso. Paano niya sasabihin na ang lalaking kasama niya ngayon ay ang nawawalang anak ng pinakamayaman at pinakamapangyarihang tao sa kanilang kumpanya? Natatakot siya na kapag nalaman ni Adriel ang katotohanan, iisipin nito na ang lahat ng pag-aalaga at pagmamahal niya ay bahagi lamang ng isang plano upang makuha ang gantimpala mula kay Don Leandro. May problema ba, mahal? Tanong ni Adriel habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Serafina. Ang init ng kanyang palad ay tila isang sumpa na lalong napabigat sa nararamdamang guilt ng dalaga. Wala, Adriel.
Masyado nang akong masaya ngayong araw kaya natatakot ako na baka panaginip lang ang lahat ng ito. Pagsisinungaling ni Serafina habang pilit na numingiti kahit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Hindi nagtagal. Dinala ni Adriel si Serafina sa tapat ng isang lumang tindahan ng alahas. Tumigil sila sa harap ng glass display kung saan makikita ang iba't ibang disenyo ng mga singsing. Itinuro ni Adriel ang isang payak na gintong singsing na may maliit na batong kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Balang araw, Serafina, bibilhin ko yan para sa'yo. Hindi dahil sa kailangan nating magpanggap, kundi dahil gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang tanging babaeng nagpatitig sa takbo ng buhay ko. Bulong ni Adriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangarap, isang pangarap na alam ni Serafina na malapit ng madumihan ng mga mansa ng katotohanan. Habang nagpapatuloy ang kanilang matamis na sandali, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Alcantara, nagaganap ang isang kasunduang puno ng kamandag. Nakaupo si Doña Carmen sa harap ni Tita Flor, ang sakim na tiyahin ni Serafina. Nakalapag sa lamesa ang makapal na sobre ng pera, isang pain na hindi kayang tanggihan ng isang taong tulad ni Flor. Gawin mo lang ang sinasabi ko, Flor. Siguraduhin mong naroon ka sa gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Ikaw ang magiging boses ng katotohanan na dudurog sa reputasyon ng iyong pamangkin. Utos ni Doña Carmen habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling pelas na kwintas. Makaaasa po kayo, Doña Carmen. Matagal ko na rin gustong turuan ng leksyon ang batang iyon. Akala mo kung sinong malinis. Pero nakikipagrelasyon pala sa isang lalaking binabayaran lang. Sagot ni Flor habang nanlilisik ang mga mata sa kasabikan na makuha ang pera. Ang gabi ng anibersaryo ay mabilis na lumapit. Ang buong gusali ng Alcantara Holdings ay nababalot ng karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal at bulaklak, ngunit para kay Serafina, ang paligid ay tila isang malaking bitag na naghihintay na sumara. Suot niya ang isang asul na bestida na binili ni Adriel mula sa kanyang unang sahod sa isang bagong trabahong mekaniko. Pakiramdam ni Serafina ay siya na ang pinakamagandang babae sa buong mundo, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nagpapatahimik. Sinalubong siya ni Doña Carmen sa pintuan ng ballroom. Ang ngiti ng matandang babae ay kasing lamig ng yelo sa Disyembre. Inabot nito kay Serafina ang isang kopya ng programa para sa gabing iyon, ngunit may kasama itong isang maliit na papel na nakasingit. Sigiguraduhin mang panuurin ang special presentation mamaya, Serafina. Iyan ang magiging regalo ko sa iyong anibersaryo. Wika ni Doña Carmen bago ito tumalikod at naglakad palayo nang may kasamang nakatutulig na tunog ng kanyang takong sa makinis na sahig. Nang buksan ni Serafina ang papel, ang kanyang mundo ay tila biglang gumuho. Nakasulat doon ang mga detalye ng nakuhang ebidensya ni Carmen tungkol sa kanilang kontrata ni Adriel. Ang bawat letra ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa gitna ng musika at tawanan ng mga tao, ang tanging naririnig ni Serafina ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila babala ng isang paparating na trahedya. Nasa kabilang dulo ng ballroom si Adriel, nakatayo sa tabi ni Don Leandro na hindi pa rin alam ang tunay na ugnayan nila. Nakatingin si Angel kay Serafina nang may pagmamalaki at pagmamahal, lingid sa kaalaman ng lahat na ang gabing ito na dapat sana ay simula ng bagong buhay, ay magiging huling gabi ng kanilang kaligayahan. Huwag kang mag-alala, Serafina. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang magtatanong kung sino ang boyfriend mo. Dahil alam na ng lahat na isa ka lang mapagpanggap na linta na sumisipsip sa dugo ng pamilyang ito. Ang bulong na iyon ni Doña Carmen ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Serafina. Sa gitna ng lunti ang dekorasyon at mga kumikinang na chandelier ng ballroom, nakatayo si Serafina na tila isang estatwa. Ang kanyang asul na bestida na itinuring niyang simbolo ng bagong pag-asa ay biglang naging parang isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang paghinga.
Ang bawat halahak ng mga taong nasa paligid ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang balat. Tumingin siya sa malayo, kung saan nakatayo si Adriel kasama ang ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Isang niting puno ng tiwala at pagmamahal. Ngunit ang tanging naramdaman ni Serafina ay ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumapit si Adriel at hinawakan ang kanyang siko. Serafina, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Ang nag-aalalang tanong nito. Ang init ng kanyang tinig ay lalong nagpabigat sa nararamdamang guilt ng dalaga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hilahin si Adriel palabas ng silid na iyon. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Magsisimula na ang programa! Lahat ay inaanyayahang tumingin sa main screen para sa isang espesyal na pagkilala. Ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong hall na sinundan ng marahang paghina ng mga ilaw. Sa gitna ng entablado, tumayo si Doña Carmen na may dalang mikroponyo. Ang kanyang mukha ay larawan ng kabanalan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa katuwaan. Bago ang lahat, nais kong ipakita sa inyo ang isang kwento ng pagsasakripisyo. Isang kwento kung paanong ang isang hamak na empleyado ay gumawa ng paraan upang mapalapit sa ating mahal na si Don Leandro. Wika ni Carmen habang ang kanyang tingin ay diretso kay Serafina. Biglang nagbago ang imahe sa malaking screen. Hindi ito mga larawan ng kumpanya. Sa halip, lumitaw ang isang malinaw na kuha ng isang lukot na napkin. Ang napkin kung saan nakasulat ang kanilang kasunduan ni Adriel. Kasunod nito ay ang mga litrato nila sa kapiya, ang palitan ng pera, at ang mga dokumento ng Rent a Boyfriend na may pirma ni Serafina. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Ang mga tao ay nagsimulang magkatinginan, may mga bulong-bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kay Serafina, mga matang puno ng pandidiri at panghahamak. Ito ba ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, Leandro? Ang boses ni Carmen ay lalong tumaas, puno ng mapagkunwaring sakit. Ginamit niya ang isang mahirap na lalaking may sakit ang ina upang linlangin tayo. Alam niya, alam ni Serafina na si Adriel ang nawawalang anak ni Leandro bago pa man natin ito matuklasan. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang hatol ng kamatayan na nagpatahimik sa lahat ng musika. Narinig ang mahihinhin, ngunit matatalim na singhap mula sa mga panauhin. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog sa harap ng mukha ni Serafina. Bawat liwanag ay tila isang sampal na nagpapahilo sa kanya. Sa gilid ng entablado, biglang lumabas si Tita Flor. Suot ang isang mamahaling bestida na halatang hindi sa kanya at may bakas ng peking luha sa kanyang mga mata. Totoo ang sinasabi ni Doña Carmen. Sigaw ni Tita Flor habang itinuturo si Serafina. Pinalaki ko ang batang iyan ng maayos, pero sadyang makate ang kanyang mga palad sa pera. Ginamit niya ang lalaking iyan para makapasok sa pamilyang Alcantara. Wala siyang delikadesa. Parang gumuho ang kinalalagyan ni Serafina. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly at ang tanging nagpapatayo sa kanya ay ang mahigpit na pagka. Nabitawan ni Angel ang braso ni Serafina. Ang init na kanina lamang ay nagbibigay ng lakas sa dalaga ay biglang nadlaho, napalitan ng isang nakakapasong lamig na tila yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin ang lalaki sa malaking screen, pagkatapos ay sa mang-iyak-ngiyak na mukha ni Serafina. Ang bawat tibok ng puso ni Adriel ay tila isang malakas na tambol ng pagkakanulo na nagpapakaba sa kanyang buong pagkatao. Serafina, totoo ba ito? Ang tanong ni Adriel ay halos isang bulong na lang, ngunit para kay Serafina,
Ito ay tila isang kulog na nagpaguho sa kanyang langit. Hindi makapagsalita ang dalaga. Ang kanyang dila ay naging parang tuyong kahoy at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang sabihing hindi niya alam na si Adriel ang nawawalang anak. Ngunit paano siya maniniwala? Ang ebidensya ay nakabalandra sa harap ng lahat, malinaw at tila hindi mapasusubalian. Tinitigan ni Adriel ang mga dokumento. Nakita niya ang petsa ng kanilang unang pagkikita at ang petsa kung kailan inilabas ni Don Leandro ang search order. Sa kanyang isip, nagtagpi-tagpi ang mga maling akala. Inakala niyang ang pag-aalaga ni Serafina sa kanyang ina, ang pagpunta nito sa kanilang barung-barung, at ang mga matatamis na sandali nila sa park ay bahagi lamang ng isang mahabang dula upang makuha ang tiwala ng isang tagapagmana. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang laruan na ginamit, pinakintab at itinanghal para sa pansariling interes ng babaeng inakala niyang kanyang magiging kaligtasan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adriel. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng pagsamba ay naging parang dalawang uling na nagliliyab sa galit at pait. So, magkano ang makukuha mo sa akin, Serafina? Magkano ang halaga ng bawat halik mo? Magkano ang presyo ng bawat luhang ipinakita mo sa nanay ko? Ang bawat salitang binitawan ni Adriel ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa rurok ng bignidad ni Serafina. Adriel, hindi. Makinig ka muna. Ang tanging na isambit ni Serafina sa gitna ng kanyang paghikbi. Ngunit huli na ang lahat, ang lason na itinanim ni Doña Carmen ay tuluyan ng kumalat sa puso ng lalaki. Lumapit si Don Leandro, ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pagkabigo. Hindi niya magawang tumingin kay Serafina, ang empleyadong itinuring niyang higit pa sa isang tauhan. Sa kabilang banda, si Tita Flor ay patuloy sa kanyang maingay na pag-atungal, humihingi ng tawad sa pamilya Alcantara para sa kasalanan ng kanyang pamangkin, habang palihim na sinusulyapan ang makapal na sobre sa bag ni Doña Carmen. Dahan-dahang itinaas ni Adriel ang kanyang kamay at itinuro ang pintuan ng ballroom. Ang kanyang boses ay naging parang bakal sa tigas. Umalis ka. Huwag na huwag mo nang papasukin ang anino mo sa buhay ko o sa buhay ng nanay ko. Dahil mula sa sandaling ito, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na hinding-hindi ko na uulitin. Nanginig ang buong katawan ni Serafina. Ang mga mapanghusgang mata ng mga panauhin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanya mula sa lahat ng dako. Wala siyang kakampi. Wala siyang masandalan. Ang lalaking binuo ang kanyang mundo ay siya ring lalaking tuluyang dumurog dito sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng katahimikan, tumalikod si Serafina. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay tila isang paglalakad patungo sa sariling libingan. Hindi niya pinansin ang ulan na nagsimulang bumuhos nang lumabas siya ng gusali. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na ang kanyang puso ay pinira-piraso at itinapon sa putikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na nanatiling malinaw sa kanyang isip. Ang kanyang huling sakripisyo ay hindi pa tapos. Naiwang nakatayo si Adriel sa gitna ng ballroom, pinalilibutan ng yaman at kapangyarihan na kailanman ay hindi niya ninais. Ang tagumpay ni Doña Carmen ay naging ganap nang makita niyang ang nag-iisang banta sa kanyang posisyon ay naglalakad na ngayon sa dilim, mag-isa at wasak. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamataas na presyo ng pag-ibig ay malapit na nilang matuklasan. Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito. Magsama kayo ng dangal mong kasing dumi ng basahan. Ang boses ni Tita Flor ay tila isang matalim na lagare na pumuputol sa huling hibla ng pasensya ni Serafina.
Ang mga damit ng dalaga ay nagliliparan sa putikan sa labas ng kanilang maliit na tarangkahan. Bawat piraso ay nababasa ng malakas na ulan, tila nakikiramay sa kanyang hapes. Nakatayo si Serafina sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang matinding kapaguran na tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Ang bawat luha ay tila naubos na sa ballroom ng mga alkantara. Pinanood niya ang kanyang tiyahin na padabog na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang pinal na hatol na siya ay ganap ng nag-iisa sa mundong ito. Dahan-dahan niyang nilapitan ang isang basang bag. Sa loob niyon ay ang huling mahalagang bagay na pagmamay-ari niya, ang titulo ng maliit na lupang iniwan ng kanyang ina sa probinsya. Ito ang kanyang tanging sandigan, ang kanyang pangarap na balang araw ay makabuo ng sariling tahanan. Ngunit sa ilalim ng madilim na langit, alam ni Serafina na may mas mahalagang buhay na dapat isalba kaysa sa kanyang sariling pangarap. Sa loob na isang maliit at madilim na opisina ng isang broker, hinarap ni Serafina ang isang lalaking tila walang pakiramdam sa gitna ng gabi. Ang bawat pirma niya sa dokumento ng pagbebenta ay tila isang hiwa sa kanyang sariling laman. Ibinibigay niya ang kanyang nakaraan, ang alaala ng kanyang ina at ang kanyang kinabukasan sa halagang sapat lamang upang bayaran ang operasyon ni Aling Celestina. Nang matanggap niya ang tseke, wala siyang naramdamang ginhawa, kundi isang hungkag na puwang sa kanyang dibdib na tila kailanman ay hindi na mapupunan. Tinahak niya ang daan patungo sa ospital. Ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng puting fluorescent ay sumalubong sa kanya, tila isang paalala ng mortalidad. Sa harap ng billing counter, iniabot niya ang bayad para sa pangalan ni Celestina Montoya. "Ma'am, kailangan po ba naming ilagay ang pangalan ninyo bilang donor?" tanong ng cashier. "Wag na. Ilagay ninyo na lamang na galing ito sa isang nagnanais tumulong nang hindi nagpapakilala." Mahinang sagot ni Serafina. Ang kanyang tinig ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ospital. Hindi pa doon natatapos ang kanyang sakripisyo. Nalaman niyang kailangan ng dugo para sa operasyon at ang grupo ng dugo ni Aling Celestina ay bihira, isang uri na katulad ng sa kanya. Sa loob ng blood bank, habang nakahiga sa malamig na kama, pinanood ni Serafina ang pula at mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang braso patungo sa isang plastic bag. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay tila isang bahagi ng kanyang buhay na ibinibigay niya sa taong naging inainahan niya at sa lalaking kailanman ay hindi na siya paniniwalaan. Habang nanghihina ang kanyang katawan dahil sa pagkuha ng dugo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas ng pintuan. Si Adriel yon. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit habang kausap ang isang nurse. "Siguraduhin ninyong maayos ang operasyon ng nanay ko. Huwag din niyong hayaang madumihan ang buhay niya ng kahit anong galing sa babaeng yon." Sigaw ni Adriel. Ang bawat salita ay tila isang lason na direktang tumatama sa puso ni Serafina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng dalaga habang tinitignan ang supot ng kanyang sariling dugo. Kung alam lang ni Adriel na ang mismong buhay na magiligtas sa kanyang ina ay nanggaling sa babaeng itinuturing niyang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Matapos ang donasyon, tumayo si Serafina nang may nanginginig na mga binti. Naglakad siya patungo sa intensive care unit. Tinitignan mula sa maliit na bintanang salamin ang natutulog na si Aling Celestina. Sa malayo, nakita niya si Adriel na nakaupo sa bench. Nakayuko at hawak ang kanyang sariling ulo sa gitna ng matinding pagsisisi at galit. Gusto niyang lapitan ang lalaki. Gusto niyang sabihing hindi niya ito niloko. Ngunit ano pa ang silbi? Ang tiwala ay parang isang basong nabasag.
Kahit anong dikit mo, ang mga bitak ay mananatili at laging makakasugat. Dahan-dahang inilapag ni Serafina ang isang maliit na box sa ibabaw ng upuan malapit sa pintuan ng ICU. Ang box na naglalaman ng singsing na ibinigay ni Adrel. Wala siyang iniwang sulat, walang huling paalam. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, lumabas si Serafina ng ospital. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig ay nananatili sa kanyang paligid. Naglakad siya patungo sa bus terminal, bit-bit ang kanyang basang bag at ang natitirang piraso ng kanyang nadurog na puso. Sumakay siya sa unang bus na aalis. Hindi tinitignan kung saan ito papunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo, kailangan niyang mawala upang ang lahat ay makapagsimula ng maayos, kahit wala na siya sa larawan. Habang umaandar ang bus palayo sa lungsod, tumingin si Serafina sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting naglalaho, tila mga pangarap na isa-isang namamatay sa dilim. Ang kanyang huling iniisip bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata sa pagod ay ang tanong na habang buhay na aalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang dugong ibinigay ko para hugasan ang kasalan ng hindi ko naman ginawa? Isang taon ang lumipas na tila isang mahabang panaginip na ayaw magwakas. Sa loob ng marangyang opisina ng Alcantara Holdings, ang tunog ng aircon ay ang tanging nagbabasag sa nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Adriel sa kanyang malaking silya. Suot ang isang mamahaling itim na suit na nagbibigay sa kanya ng anyo ng kapangyarihan at tagumpay. Siya na ngayon ang kinikilalang CEO, ang tagapagmanang nahanap at naging pambato ng kumpanya. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na anyo, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nananatiling nakabaon sa putika ng nakaraan. Inabot ni Adriel ang isang maliit na velvet box sa loob ng kanyang drawer. Binuksan niya ito at tumambad ang isang payak na singsing. Ang singsing na iniwan ni Serafina sa ospital, noong gabing tuluyan itong naglaho. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib sa tuwing maaalala niya ang huling sulyap ng babaeng itinuring niyang kalaban. Sa loob ng isang taon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Sinubukan niyang maniwala na si Serafina ay isang linta na nagbalak tayo lamang. Ngunit bakit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang tapat na pag-aalaga nito sa kanyang ina? Samantala, sa isang malayo at tahimik na bayan ng San Juan, ang amoy ng bagong luto na pandesal ay humahalimuyak sa hangin. Ang tiempong paghampas ng masa ng tinapay sa ibabaw ng lamesang kahoy ay nagbibigay ng kakaibang musika sa loob ng isang maliit na tindahang may karatula na liwanag. Doon, sa likod ng counter, makikita ang isang babaeng may maaliwalas na mukha at mga matang puno ng kapayapaan. Si Serafina yon. Ngunit hindi na siya ang Serafinang nakayuko at laging humihingi ng tawad. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot kay Tita Flor ay matatag na ngayon sa paghahalo ng harina. Natutunan ni Serafina na ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng sarili niyang pagkatao. Wala na ang takot na maiwan dahil nalaman niyang sapat na siya sa sarili niya. Ang bawat sentimong kinikita niya sa tiyangge ay simbolo ng kanyang kalayaan. Ngunit sa tuwing bumubuhos ang ulan sa labas ng kanyang maliit na bake shop, hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang braso. Sa peklat na iniwan ng karayom, noong gabing ibinigay niya ang kanyang dugo para sa buhay ng iba. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Alcantara. Nakaupo si Aling Celestina sa hardin. Malakas na ang kanyang katawan at wala nang bakas ng sakit. Tinawag niya si Adriel upang samahan siya sa merienda. Habang nag-aayos ng gamit ang matanda, may nahulog na isang lumang envelope mula sa kanyang bag. Mabilis itong pinulot ni Adriel at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nilalaman nito. Ito ay ang orihinal na resibo mula sa billing department ng ospital 1 taon na ang nakalilipas.
Nakakakabit dito ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng nurse. Blood donor confirmation. Same rare type. Ang petsa at oras ng donasyon ay eksaktong bago ang operasyon ni Celestina. At sa ilalim ng nurse na pirma, may isang pangalang hindi sinasadyang na isulat bago ito burahin at palitan ng salitang Anonymous. Serafina Valmores. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na pasabog na yumanig sa buong mundo ni Adrel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang ma-realize niya ang katotohanan. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ng kanyang ina, ang buhay na tinatamasa nito ngayon, ay galing sa babaeng itinaboy niya, minura at minaliit. Sa isang sandali, ang lahat ng galit ni Adrel ay naging isang matinding lason ng pagsisisi na humahalo sa kanyang sariling dugo. Adrel, anak, bakit ka namumutla? Ang nag-aalalang tanong ni Aling Celestina. Hindi nakasagot si Adrel. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat, tila ang hangin sa paligid ay unti-unting nauubos. Tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang mukha ni Serafina noon gabing umiiyak ito sa ballroom. Ang mukha ng isang inosenteng tao na pinatay ng kanyang sariling mga salita. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwala ang investigador. Hanapin mo siya. Kahit saang sulok ng Pilipinas, hanapin mo si Serafina Valmores. Ngayon din ang sigaw ni Adrel sa telpono, habang ang mga luha ng pagsisisi ay hindi na niya mapigilang pumatak sa kanyang mamahaling manibela. Ngunit sa bayan ng San Juan, habang isinasara ni Serafina ang pintuan ng kanyang bake shop, may isang lalaking hindi kilala ang nakatayo sa kabilang panig ng kalsada. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos ng dalaga, hawak ang isang litrato ni Serafina. Kinuha ng lalaki ang kanyang radyo at may ibinulong na mensahe. Nahanap ko na ang target. Ano ang susunod na utos, Doña Carmen? Ang kalsada patungong timog ay tila walang katapusan. Ngunit para kay Adrel, bawat kilometrong nadaragdag ay isang mabigat na hampas sa kanyang konsensya. Hawak niya ng mahigpit ang manibela. Ang kanyang mga kuko ay naglalakbay sa balat nito, habang ang imahe ng resibo ng ospital ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang taon. Isang taon siyang nabuhay sa kasinungalingang binuo ng kanyang galit. Isang taon niyang hinayaan ang kanyang ina na mabuhay, gamit ang dugong galing sa babaeng itinuring niyang dumi. Nang marating niya ang bayan ng San Juan, ang amoy ng dagat at ang payapang ihip ng hangin ay sumalubong sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng lugar ay lalong nagpatingkad sa ingay ng kanyang pagsisisi. Huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang maliit at malinis na bake shop. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa karatula na may nakasulat na liwanag. Ang pangalang yon ay tila isang mariing sampal sa kanya, dahil siya ang taong nagdala ng dilim sa buhay ng may-ari nito. Dahan-dahang bumaba si Adrel. Ang tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang pagdating. Mula sa labas ng salaming pinto, nakita niya ang isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga bagong lutong tinapay. Suot nito ang isang simpleng apron, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at may bakas ng harina sa kanyang pisingi. Ngunit hindi ang hitsura nito ang nagpatigil sa hininga ni Adrel, kundi ang aura ng kapayapaan na bumabalot kay Serafina. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panghinginig ng kanyang mga kamay. Pumasok si Adrel sa loob. Ang pagkalansing ng maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ay nagpalingon kay Serafina. Sa isang sandali, tumigil ang mundo para sa kanila. Ang lahat ng hangin sa loob ng bake shop ay tila hinigop ng katahimikan. Serafina? Ang boses ni Adrel ay paos, puno ng pait at kaba. Inaasahan ni Adrel na makakakita siya ng galit,
Inaasahan niyang sisigawan siya. Itataboy o sasampalin. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang mga mata ni Serafina ay nanatiling kalmado. Walang galit, walang pot, ngunit wala ring kahit anong bakas ng pagkilala o init. Tiningnan niya si Adriel na tila ba isa lamang itong estrangjero na naligaw sa kanyang tindahan. Magandang hapon po. Ano po ang kukunin ninyo, sir? Ang boses ni Serafina ay malumanay, profesional at nakatutulig sa lamig. Serafina, ako ito, si Adriel. Ang hakbang ni Adriel ay puno ng pag-aalinlangan. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol sa ospital, ang tungkol sa dugo. Serafina, patawarin mo ako. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Ipinagpatuloy niya ang pagpupuna sa counter. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at walang pang-inginig. Sir, tapos na po ang oras ng mga dula. Ang babaeng umiyak sa ballroom ng mga Alcantara ay matagal nang namatay sa dilim ng ulan. Kung wala po kayong bibilhin, pasensya na po dahil marami pa akong gagawin. Hindi mo ba ako naririnig? Nagmamakaawa ako! Ang boses ni Adriel ay nagsimulang mabasag. Ang nanay ko, buhay siya dahil sa'yo. At ako, namatay ako sa araw-araw na wala ka. Serafina, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataon bumawi. Itinigil ni Serafina ang kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Adriel. Sa loob ng mga matang iyon, nakita ni Adriel ang refleksyon ng sarili niyang kalupitan. Pumawi? Paano mo ibabalik ang lupang iniwan ng nanay ko? Paano mo bubuuin ang dignidad na dinurog mo sa harap ng maraming tao? Adriel, ang dugong ibinigay ko ay utang na loob ko sa nanay mo, hindi sa'yo. Binayaran ko ang lahat ng pagkukulang ko para maging malaya. At ngayon, malaya na ako. Huwag mo nang subukang ikulong ako muli sa sakit. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang karayom na tumutusok sa lalamunan ni Adriel. Hindi siya makahinga. Ang kapangyarihan at yaman na dala niya ay walang silbi sa harap ng babaeng nahanap na ang sariling halaga. Sa labas, sa dilim ng isang nakaparadang sasakyan, isang tamtutu ang tahimik na kumukuha ng mga larawan. Ang bawat tagpo ay agad na ipinadala sa isang telpono sa Maynila. Isang mensahe ang bumalik. Huwag hayaang magkausap sila ng matagal. Simulan ang phase 2. Siguraduhing mawawala ang lahat ng mahalaga sa kanya muli. Naramdaman ni Serafina ang kakaibang kaba, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Tinalikuran niya si Adriel at pumasok sa loob ng kusina. Iniwan ang lalaking nananatiling nakatayo sa gitna ng bake shop, nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling pagsisisi. Ang pinto ng kusina ay sumara ng walang ingay. Ngunit para kay Adriel, iyon ang pinakamalakas na tunog ng pagtatapos na narinig niya sa buong buhay niya. Habang papalubog ang araw, ang anino ni Adriel ay humaba sa sahig ng bake shop, tila isang bangkay na hindi makahanap ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga gusali, may isang mas malaking anino ang unti-unting bumabalot sa kanila. Isang panganib na dala ng nakaraang hindi patapos maningil. Hindi umalis si Adriel. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Serafina, nanatili siya sa bayan ng San Juan. Ang marangyang CEO na dating nakatira sa isang penthouse ay nagtiis sa isang maliit at mainit na silid sa isang paupahang bahay na malapit lamang sa Tiangge. Ang bawat gabi niya ay binubuo ng amoy ng alat mula sa dagat at ang paulit-ulit na pag-alaala sa mga huling salita ni Serafina. Ngunit sa halip na sumuko, ang bawat sakit na nararamdaman niya ay ginawa niyang mitsa upang patunayan na handa siyang magbago. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naroon na si Adriel sa labas ng bake shop. Pinanood niya ang pagbubukas ni Serafina ng pintuan.
Nakita niya ang pagod sa mga balikat nito habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng harina mula sa isang delivery truck. Nang walang pasabi, lumapit si Adriel at pilit na kinuha ang sako mula sa mga kamay ni Serafina. Serafina, ako na ang gagawa nito. Pumasok ka na sa loob! Ang boses ni Adriel ay puno ng pagnanais na makatulong. Ngunit ang tugon ni Serafina ay isang matigas na tingin. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol, sir. Kaya ko ang sarili ko. 1 taon ko na itong ginagawa nang wala ka. Kaya wag mong isiping mababago mo ang lahat sa isang sako ng harina. Malamig na sagot ni Serafina habang pilit na binabawi ang sako. Sa gitna ng kanilang paghihilaan, dahan-dahang dulas ang kamay ni Adriel at nagampian ang braso ni Serafina. Mabilis na lumayo ang dalaga. Tila ba na kuryente o nandidiri sa hawak ng lalaki? Serafina, please, let me do this for you. Kahit ito lang. Pagsusumamo ni Adriel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit bago pa man makasagot si Serafina, isang boses ng lalaking taga rito ang bumasag sa tensyon. Serafina, heto na ang mga itlog na ipinabili mo. Ako na ang magpapasok niyan sa loob. Isang matangkad at matipunong lalaki na nadangalang Rafael ang lumapit. Si Rafael ay isang lokal na mangingisda na naging sandigan ni Serafina sa bayan. May kakaibang gaan sa pakikitungo ni Serafina rito, isang ngiting hindi nakita ni Adriel simula nang dumating siya rito. Salamat Rafael, mabuti na lang at dumating ka. Ang malambing na tinig ni Serafina habang kinukuha ang mga itlog ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa puso ni Adriel. Nakita ni Adriel kung paanong natural na nag-uusap ang dalawa, kung paanong walang pader sa pagitan nila. Sa sandaling yon, naramdaman ni Adriel ang matinding selos at ang katotohanan na siya na ngayon ang tagalabas sa buhay ni Serafina. Pinanood ni Adriel si Rafael na pumasok sa loob ng bake shop habang siya ay nanatiling nakatayo sa labas. Basang-basa ng pawis at puno ng dumi ng harina sa kanyang mamahaling polo shirt. Ang kanyang pride ay unting nadudurog. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang mas masaya si Serafina sa piling ng taong walang yaman, ngunit may tapat na puso. Sa kabilang bahagi ng kalsada, ang estrangerong kumuha ng larawan kahapon ay naroon pa rin. Nakatutok ang kanyang lente sa bawat pagkilos ni Adriel. Kinuha niya ang kanyang telpono at may idinayal. Mukhang may kakumpetensya ang mahal nating CEO. Mas magandang gawin na natin ang plano habang abala siya sa pagseselos. Simulan na ang pagsira sa supply ng kuryente sa lugar. Nang sumapit ang hapon, naging abala ang bake shop. Ngunit sa gitna ng paghahanda ni Serafina para sa mga order sa gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tunog ng mga makina sa loob ng kusina ay tumigil, at ang kadiliman ay bumalot sa buong bake shop. Isang tahimik na takot ang gumapang sa dibdib ni Serafina. Lumabas si Serafina upang tignan ang circuit breaker sa labas. Ngunit laking gulat niya nang makita si Adriel na nakaluhod sa putikan sa tapat ng kanyang pinto. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikisimpatya sa bigat ng atmosfera. Serafina, kahit buong buhay akong lumuhod dito, gagawin ko. Mapatawad mo lang ako. Kahit hindi mo na ako mahalin muli, hayaan mo lang akong protektahan ka. Sigaw ni Adriel sa gitna ng lakas ng ulan. Ang kanyang buong katawan ay panginginig sa ginaw. Ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakako kay Serafina. Tiningnan siya ni Serafina mula sa itaas. Ang bawat patak ng ulan sa mukha ni Adriel ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa loob ng ilang segundo, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang nakaraan. Ang mga pangako, ang mga halik, at ang huling sampal ng katotohanan. Ngunit bago pa man lumambot ang puso ni Serafina, naalala niya ang bawat gabi na umiyak siyang mag-isa sa dilim. Dahan-dahang hinawakan ni Serafina ang handle ng door shutter. Sa gitna ng malakas na kulog at ulan, walang pakiramdam na ibinaba ni Serafina ang pinto.
Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa semento ay tila pinal na wakas sa pag-asa ni Adriel. Iniwan niyang nakaluhod sa putikan ang lalaking dating hari ng kanyang mundo. Habang sa loob ng madilim na bake shop, ang tanghing maririnig ay ang sariling hikbi ni Serafina na pilit niyang ikinukubli. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay lumilika ng isang nakabibining ingay na tila libu-libong maliliit na martilyo na nagnanais durugin ang katahimikan ng gabi. Ang hangin ay humahagupit, sumasabay sa malalakas na kulog na nagpayanig sa pundasyon ng maliit na paupahang bahay ni Adriel. Ngunit hindi ang sariling kaligtasan ang nasa isip ng lalaki. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pilit na tinatanaw ang bake shop sa kabilang panig ng kalsada. Nakikikita niya ang pagtaas ng tubig sa kalsada at ang bawat paghampas ng sanga ng puno sa pintuan ni Serafina. Sa loob ng madilim na bake shop, nag-iisa si Serafina na pilit isinasalba ang kanyang mga kagamitan. Ang tubig ay nagsisimula ng pumasok sa ilalim ng pinto, dahan-dahang binabasa ang mga sako ng harina na pinaghirapan niyang ipunin. Ang bawat pagkidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang mukha na bakas ang pagod at takot. Biglang narinig ni Serafina ang isang malakas na paglagotok mula sa itaas. Ang luma at kinakalawang na bahagi ng bubong ay hindi na nakayanan ang bigat ng tubig at ang bagsak ng isang malaking sanga ng puno. Bago pa man makakilo si Serafina, ang bahagi ng kisame ay nagsimula ng bumagsak diretsyo sa kinalalagyan niya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ngunit sa halip na ang bigat ng kahoy at yero ang naramdaman ni Serafina, isang matigas at mainit na katawan ang biglang bumalot sa kanya. Ipinikit ni Serafina ang kanyang mga mata nang maramdaman ng bigat ng bumagsak na istruktura sa ibabaw nila. Naramdaman ni Serafina ang mainit na likido na pumatak sa kanyang pisingi. Hindi yon tubig ulan, kundi dugo. Adriel. Napahahak si Serafina sa balikat ng lalaki na mahigpit na nakayakap sa kanya. Ginamit ang sariling likod bilang kalasag upang hindi mabagsakan ang dalaga. Ang bawat hininga ni Adriel ay mabigat at puno ng hapdi. Ngunit hindi niya binitawan ang pagkakaangkla kay Serafina hanggang sa tumigil ang pagbagsak ng mga debris. Ayos ka lang ba? Mahal? Ang boses ni Adriel ay halos hindi na lumalabas. Ngunit may dalang relief na tila ba ang sarili niyang sugat ay walang halaga kumpara sa kaligtasan ni Serafina. Dahan-dahang umalis si Adriel sa ibabaw ni Serafina. Bit-bit ang isang malalim na sugat sa kanyang likod na nakuha mula sa tumamang yero. Sa kabila ng dilim at lamig, hinila ni Adriel si Serafina patungo sa isang tuyong sulok ng bake shop. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila na itinabi ni Serafina, nakita ng dalaga ang lawak ng pinsala sa katawan ng lalaki. Ang mamahaling polo shirt ni Adriel ay punit-punit na at puno ng putik at dugo. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka bumalik? Ang tanong ni Serafina ay may halong hitbi na hindi na niya kayang pigilan. Ang pader na itinayo niya sa loob ng isang taon ay tila gumuho kasabay ng kanyang bubong. Hinawakan ni Adriel ang nanginginig na kamay ni Serafina. Mas pipiliin ko pang ialay ang sarili ko sa pagprotekta sa'yo kaysa manatiling tahimik habang alam kong nasasaktan ka. Serafina, nalaman ko na ang lahat. Si Doña Carmen, siya pala ang nasa likod ng nangyari sa ballroom. Siya rin ang nag-utos kay Tita Flor para magsalita laban sa'yo. Hindi ko yun agad nakita dahil nadala ako ng sarili kong pride at takot. Ang bawat salitang binitiwan ni Adriel ay parang marahang haplos na unti-unting nagpapagaan sa bigat na matagal nang dinadala ng puso ni Serafina. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang init ng kanilang mga katawan na magkadikit ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Hindi na nagawang lumayo ni Serafina. Hinayaan niyang itungo ni Adriel ang ulo nito sa kanyang balikat habang ang ulan sa labas ay unt-unting humihina. Sa sandaling iyon, ang galit ay naging habag at ang habag ay unt-unting nagbabalik sa pag-ibig
na kailanman ay hindi naman talaga nawala. Nang sumapit ang umaga, ang liwanag ng araw ay tumama sa mga wasak na gamit sa loob ng bake shop. Ngunit bago pa man makapagsimula ang dalawa sa paglilinis, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa tapat. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay nagpalingon sa kanila. Naroon si Tita Flor, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga legal na dokumento. Ang mukha ng matanda ay puno ng ngising mapanuya. Tila isang buitreng naghihintay ng tamang pagkakataon para manila. Mag-impake ka na, Serafina. Ang lupang ito at ang gusaling ito ay hindi sayo. Narito ang ebidensya na ang perang ginamit mo rito ay galing sa nakaw na yaman mula sa pamilya Alcantara. Sigaw ni Tita Flor habang iwinagayway ang isang papel na may selyo ng korte. Mula sa takot sa gitna ng bagyo, patungo sa matinding emosyon ng pagsasakripisyo ni Adriel. Ang paglambot ng puso ni Serafina ay biglang napalitan ng panibagong galit at takot dahil sa pagdating ng nakaraan. Ang sandaling ginamit ni Adriel ang sariling katawan bilang panangga para kay Serafina, isang patunay na ang kanyang pag-ibig ay handang magbuwis ng buhay. Sino ang nagbigay kay Tita Flor ng mga peking dokumento para bawiin ang bake shop? Nakatayo si Tita Flor sa gitna ng bake shop habang ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok. Serafina Valmores, arestado ka sa kasong qualified theft at estafa. Ang bawat sigaw ni Tita Flor ay tila isang matalim na tunog na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Hawak niya ang dokumentong may selyo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kasakiman habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit kay Serafina. Sa gitna ng kaguluhan, si Serafina ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na dulot ng nakaraang hindi siya tinatantanan. Hindi ninyo siya dadalhin kahit saan. Ang boses ni Adriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpapatigil sa lahat. Kahit duguan ang kanyang likod at nanghihina ang kanyang katawan, tumayo siya sa harap ni Serafina, nagsisilbing isang buhay na pader. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Tita Flor. Adriel, huwag kang makialam dito. Ang babaeng yan ay isang magnanakaw. Ginamit niya ang pera ng kumpanya ninyo para itayo ang basurang ito. Ang bulyaw ni Tita Flor habang iwinagayway ang papel sa harap ng mga pulis. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adriel. Inabot niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Attorney Santos, pasok na kayo. Mula sa isang itim na sasakyan sa labas, lumabas ang isang lalaking may bitbit na makapal na briefcase, ang punong abogado ng Alcantara Holdings. Tita Flor, o mas kilala bilang Florencia Valmores. Ang boses ni Adriel ay naging parang bakal sa lamig. Alam ko ang bawat sentimong pumasok sa account mo nitong nakaraang taon. Ang perang sinasabi mong ninakaw ni Serafina ay galing sa isang dummy account ni Doña Carmen. Isang account na naglalaman ng mga perang ninakaw ni Carmen mula sa kumpanya ni Don Leandro. At ikaw, bilang kasabwat niya, ay tumanggap ng perang iyon upang manira ng inosenteng tao. Ang mukha ni Tita Flor ay biglang namutla. Ang dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa putikan. Hindi totoo yan! Binigyan ako ni Carmen dahil gusto niyang maituwid ang mali. Maituwid ang mali? Ang boses ni Adriel ay tumaas ng bahagya, puno ng pagkamuhi ng gagaling sa puso. Mayroon kaming record ng lahat ng usapan ninyo. Mayroon kaming patunay na ikaw ang nagnakaw sa mga ipon ni Serafina noong bata pa siya at ikaw ang nakinabang sa bawat pawis niya. Officer, ang babaeng yan ang dapat ninyong arestuhin para sa kasong conspiracy, libel at pagtanggap ng nakaw na yaman. Sa isang iglap, ang mga posas na inakala ni Tita Flor na para kay Serafina ay lumapat sa sarili niyang mga pulso. Ang kanyang mga hiyaw ng pagmamakaawa ay binaliwala ng mga awtoridad habang isinasakay siya sa patrol car.
Sa malayo, nakita ni Adriel ang isang itim na sasakyang mabilis na humarurot palayo. Alam niyang si Doña Carmen yon, ngunit hindi rin ito makakalayo dahil ang mga warrant para dito ay inihahanda na sa Maynila. Nang tumahimik ang paligid, lumingon si Adriel kay Serafina. Ang dalaga ay nakatitig sa wasak na bake shop, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Lumapit si Adriel at kinuha ang isang maliit na envelope mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa mga kamay ni Serafina. Ano ito? Mahinang tanong ni Serafina. Ang titulo ng lupa ng nanay mo sa probinsya. Bulong ni Adriel. Nahanap ko ang broker na pinagbentahan mo. Binili ko itong muli para sa iyo, Serafina. Hindi ko kayang ibalik ang isang taon na nawala. Pero ibabalik ko sa iyo ang bawat alaala na kinuha ko. Napatitig si Serafina sa titulo. Pagkatapos ay sa lalaking nasa harap niya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ng ballroom, at ang lahat ng hirap ng pag-iisa ay tila unti-unting natutunaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ni Adriel, doon sa peklat na hugis kalahating buwan. Adriel, ang boses ni Serafina ay puno ng pagpapatawad. Ang bake shop na ito ay wasak na. Wala na akong sisimulan. Umiling si Adriel at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Hindi ito wasak, Serafina. Ito ay pagkakataon para sa isang mas matibay na pundasyon. Kung papayagan mo ako, tutulungan kitang buuin muli ang liwanag. Hindi bilang isang kliyente, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking nais maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Sa gitna ng mga guho ng bake shop, sa ilalim ng unti-unting sumisikat na araw, ang dalawang pusong dumaan sa matinding bagyo ay muling nagtagpo. Wala ng mga dula, wala ng mga kontrata. Ang tanging natira ay ang katotohanan ng kanilang mga damdamin. 3 taon ang mabilis na dumaan, tila mga pahina ng isang aklat na binabasa sa ilalim ng dapit hapon. Sa bayan ng San Juan, ang simoy ng dagat ay humahalo sa bango ng banilya at bagong luto na tinapay mula sa bake shop na liwanag. Hindi na ito ang maliit at wasak na tindahan noon. Ito ay isa ng malaki at masayang bake shop na naging sentro ng buhay sa kanilang komunidad. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang pinakamahalagang kayamanan ay matatagpuan sa loob ng bahay na nakakabit sa tindahan. Ang tunay na tahanang binuo mula sa mga piraso ng nadurog na pangarap. Isang payak na selebrasyon ang nagaganap sa bakuran. Walang malalaking chandelier, walang mga pamosong panauhin, at walang mga kamera ng media. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ng mga taong tunay na nagmamahal sa isa't isa. Nakasuot si Serafina ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa kanyang tabi, si Adriel ay nakatitig sa kanya ng may pagsamba. Suot ang isang barong na gawa sa pinong tela. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagkumbaba. Sa isang sulok, masayang pinapanood sila ni Aling Celestina. Malakas na ang matanda at wala ng bakas ng karamdaman. Katabi niya si Don Leandro na sa kabila ng katandaan ay nahanap ang kapayapaan sa piling ng kanyang anak at manugang. Malayo ang kanilang buhay sa ingay at intriga ng Maynila. Matapos ang iskandalo, pinili ni na Adriel at Serafina na manirahan sa probinsya, pinatatakbo ang kumpanya mula sa malayo habang inuuna ang katahimikan ng kanilang puso. Ang hustisya ay nahanap na rin ang kanyang daan. Si Doña Carmen ay nananatili sa loob ng rehas, binabayaran ang bawat sentimong ninakaw at bawat buhay na sinubukan niyang sirain. Si Tita Flor naman ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na dampa. Baon ang kahihiyan at pagsisisi habang pinapanood mula sa malayo ang tagumpay ng pamangking dati ay kanyang inalipusta. Ang karma ay tila isang malamig na hangin na hindi sila tinatantanan sa gabi.
Dahan-dahang kinuha ni Adriel ang kamay ni Serafina. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, muling nagpalitan ng sumpaan ang dalawa. Inilabas ni Adriel ang isang singsing. Isang gintong singsing na may disenyong katulad ng murang singsing na ibinigay niya noong sila ay nagpapanggap pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kislap nito ay simbolo ng katotohanan. Serafina, mahal ko. Ang boses ni Adriel ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Salamat dahil hindi ka bumitaw noong ako mismo ang bumitaw sa iyo. Salamat dahil tinuruan mo akong ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa dugong handang ibuhos para sa kaligtasan ng iba. Ikaw ang aking liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Ngumiti si Serafina at ang isang butil ng luha ng kaligayahan ay gumulong sa kanyang pisingi. Adriel, nahanap ko ang sarili ko noong nawala ka. Pero nahanap ko ang kapayapaan noong bumalik ka. Ang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na maging malaya. Ngayon, wala na tayong kailangang patunayan sa mundo. Sa ilalim ng dapit hapon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako. Ang tanong na dati ay nagpapahirap kay Serafina ay mayroon na ngayong sagot. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo. Ito ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat pagtanggap at sa desisyong manatili kahit ang lahat ay tila gumuguho na. Nahanap ni Serafina ang kanyang kapayapaan, nahanap ni Adriel ang kanyang kaligtasan. At sa baybayin ng San Juan, ang kwento ng kanilang pag-ibig ay mananatiling isang paalala na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng isang tapat na pag-ibig. Ang buhay ay hindi laging perpekto, ngunit sa piling ng tamang tao, ang bawat pagkakamali ay nagiging isang magandang simula. Ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot tanaw, ngunit ang liwanag sa bake shop ay nanatiling nagniningning. Isang liwanag na hindi kailanman mamamatay dahil ito ay nagmumula sa dalawang pusong nahanap na ang kanilang tunay na tahanan.